very big failure po si Bongbong Marcos Jr., mga kababayan, sa kanyang dapat ginawa na pagpapatuloy ng mabuting mga sinimulan at ipinundar ng gobyerno ni Rodrigo Roa Duterte, subalit ito ay sinayang niya. Sa mga kababayan namin dyan sa Madrid, na mga mamamayang Pilipino, mga manggagawang Pilipino at komunidad ng ating mga kababayang Pilipino, ako po si Ka Eric ng Sentrong Alyansa ng Mamamayan para sa Bayan o Sambayanan. Kami po ay nakikipagkaisa at nagbibigay pugay sa inyong mabuting hangarin na pagtitipon ngayong araw dyan sa Madrid, na kahit kayo ay nasa malayong lugar mula dito sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, kayo ay tumitindig para ipagpapatuloy ang panawagan na maganap ang mabuti at maayos na pamamahala sa ating bansa. Lalo na po sa panahon ng kagipitan at kadiliman na nasasalang po sa questionable na antas ng integridad ang pagkapangulo ni Bongbong Marcos Jr. at nakikita at nararamdaman ng mamamayang Pilipino ang pagka-insensitive ng gobyernong ito na tugunan ang mga batayan at aktual na pangangailangan ng sambayan ng Pilipino sa kagipitan, kahirapan, kabuhayan at ekonomiya, giyera at digmaan ng kanyang isinusulsol kasama ang kanyang puppet master na Amerika, pagkapit sa poder at iba pang maniobra upang gamitin ang poder at pundo ng bayan na manatili sila sa kapangyarihan kagaya ng ginawa ng kanyang ama. Very big failure po si Bongbong Marcos Jr., mga kababayan, sa kanyang dapat ginawa na pagpapatuloy ng mabuting mga sinimulan at ipinundar ng gobyerno ni Rodrigo Roa Duterte, subalit ito ay sinayang niya. Sapagkat malinaw po ang pansarili at makitid na interes ng pamilya niya, siya mismo. Kaya pananagutan po niya ang nangyayaring mga patuloy na pagdausdos ng ekonomiya at kalagayan ng bansa at ang napipintong pagbingit ng giyera at digmaan sa ating bayan. Sagutin po ni Bongbong Marcos Jr. ang lahat ng ito. Kung kaya kailangan tayong tumindig kahit kayo dyan sa Madrid, sa Spain, sa ibayong dagat, sa malalayong lugar, bilang mga Pilipino, isang bansa, isang hangarin, kailangan nating iparating sa gobyernong ito na ayaw ng mga Pilipino ng isang gobyerno na kumakapit sa poder at pondo at kapangyarihan para sa pansariling interes. Yan ang dahilan kung bakit lumalaganap ang diskontento ng mamamayang Pilipino sa kanyang pamamahala. Ang gobyerno ay dapat makinig sa boses ng mamamayan. At yan, kasama po kayo dyan, sapagkat kayo, ang haligi at pundasyon ng anumang lipunan. Ang mamamayang Pilipino ang naglilika ng kasaysayan at pagbabago. Mabuhay po kayo dyan sa Madrid at ipagpapatuloy ang ating pagmamahal sa bansang Pilipinas. Maraming salamat.